So ayun, Miguel of shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of Netherlands, Nidigong ang Davao City. Ngayon mga kababayan, meron lang po tayong reaksyon na. Nakita nyo naman po dyan sa mismong ating screen. Ayan po, nakita nyo sa screen. Ayan. So dito po, mga kababayan, ay nagsalita po si Senador Antonio Trillanes, no? So, nagsalita po si Senador Antonio Trillanes IV, mga kababayan, na alam naman po natin na si Senador Antonio Trillanes ay kilala naman po natin yan na bilang kritiko nga ni Duterte. So, nag-react nga si Senador Antonio Trillanes, ayan sa gilid ng ating screen. Basahin ko lang din po, mga kababayan. Ito po ay post ng People's Tonight. No, nakita nyo sa baba. Ayan, People's Tonight po yan. So, ayon dito sa People's Tonight, mga kababayan, sa isang panayam ng DZMM Teleradyo ngayong Lunes, Hunyo 16, ipinaliwanag ni dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV na nakaanggulo na umano bilang approve. Nakaanggulo na umano bilang approve ang pagbabalita sa interim release request ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court or ICC. Ngunit, inangguluhan nila na parang done bill na ito. Walang kukontra, parang ganon yung pagka-package nila nung balita. Kaya iyon naman po ang naging reaksyon ng mga stakeholder. Parang naalarma, paliwanag ni Trillanes. So ngunit, kinontra naman ito ng dating senador at sinabing batay sa kanilang nakuhang impormasyon, batay sa kanilang nakuhang impormasyon ay tatanggihan ito ng International Court. Nako, tatanggihan daw ito ng International Criminal Court. So, mga kababayan, hindi nga ito matutuloy. Itong interim release ni Digong, nako, ano na naman, mapapaniwala naman yung mga bobo tangatangang DDS dito. Katulad ng pagtanggi ng huli sa mga naunang inihain na motion ng defense team ni dating Pangulong Duterte. Ito ay kagaya ng mga iba't ibang motion nila na nauna. Ito ay kukontrahe ng prosecution at magbibigay ng desisyon yung pre-trial chamber ng ICC, aniya ni Trillanes. Dagdag pa ni Trillanes na bagaman may posibilidad na ito ay ipagkaloob kay Digong, ay susuriin pa rin ng korte ang inihain na motion at ito ay i-deliberate ng husto ng ICC pre-trial chamber. So ang interim release ni Digong kukontrahin ng ICC prosecution. Bakit, mga kababayan? Alam niyo po ba na ang nakasaad doon sa interim release ni Digong na merong bansa na hindi ipinangalanan, merong bansa na hindi pinangalanan ng abogado ni Digong na si Nicholas Kaufman. So, hindi natin alam kung anong bansa ito kasi wala namang pangalan. Ngunit, sunod doon, meron pang nakasaad. Mr. Duterte do not continue commit crime. So, yun po, kaya malakas ang loob na magsabi si Senator Antonio Trillanes IV na kukontrahin ito at tatanggihan na naman ito ng ICC prosecution chamber or pre-trial chamber. Kasi bakit? Hindi pa nag-umpisa ang hearing sa September ay inamin na po ng abogado ni Digong na nag-commit talaga si Digong ng crimes. Na which is, inamin na din naman po ni Digong yan sa mga hearing sa Senado at sa Kongreso. Which is, narinig nyo naman ang sabi ni Digong doon na, ako pumatay, yes, 3, 4, 5, 6, 7. Every drug din sa Davao, ako mismo bumaril. Inamin niya. At sabi pa nga ni Risa Hontiveros, so, totoo nga, Mr. President, na inutusan mo ang mga pulis para patayin yung mga di umanong adik na hindi dinaan sa due process. Yes, correct. Very correct. Yes. Sabi niya yan, inamin niya. At which is, dito din sa interim release na inapila ng motion or motion interim release ng kampo ni Digong, mga kababayan, ay inamin din ni Nicholas Kaufman na
kung sakaling pagbigyan si Digong na makalaya sa isang bansa na hindi pinangalanan at handa daw itong tumanggap kay Digong, ay si Digong hindi na daw gagawa ng anumang krimen, or Mr. Duterte do not continue commit crimes. Kaya mga kababayan, isa yan sa pagbabasihan ngayon ng pre-trial chamber, kasi yan nga ang unang ihihiring sa September, na which is doon kasi kaya kailangan i-hearing kasi hindi pa sure, no, itong ICC kung totoo bang nag-commit ng crime or totoo bang nagkasala si Digong. So ihihiring. Ngayon, ang problema mga kababayan, pinangunahan na ni Nicholas Koopman na hindi na daw gagawa ulit ng krimen si Digong kapag napagbigyan. So ibig sabihin, inamin nga na nakakommit na nga ito ng crime. So kahit hindi na natin umpisahan itong trial ni Digong sa September 2025, automatic guilty na si Digong doon. Bakit? Sinabi na ni Nicholas Koopman at tinanong nga ni Atty. Claire Castro. Nakasaad kasi doon sa resolusyon ng pag-seek ng interim release ni Digong, inamin ni Nicholas Koopman na si Duterte do not commit any crimes. Do not continue commit any crime. So sabi nga ni Atty. Claire Castro, may pag-amin nga. May pag-amin nga ba na nag-commit talaga? So ngayon mga kababayan, kaya malakas ang loob ni Senator Antonio Trillanes IV na magsabi na tatanggihan na naman ito ng pre-trial chamber ng ICC itong hinaing motion ng kampo ni Digong, kasi yun ang pagbabasihan. Inamin mismo. Hindi ka pa nalitis, hindi ka pa na-hearing, di ba? Inamin mo na. So, guilty na. Kaya ngayon mga kababayan, sabi pa nga dito ni Senador Antonio Trillanes, ito ay kagaya ng mga iba't ibang motion nila na nauna. Ito ay kukontrahin ng prosecution at magbibigay ng desisyon yung pre-trial chamber ng ICC. Kukontrahin na naman daw ito at hindi na naman daw aaprubahan na magkaroon ng interim release. Hindi ako makapaglaslas nito sa liig. Hindi ako makapagilit ng liig dito, mga kababayan. Bakit? Sabi ko pa naman, pag nakauwi si Digong, magigilit ako ng liig. Ginalawang na nga yung panggilit ko doon eh. Ang problema, paano ako makapagilit kung hanggang kwento lang sila? So ano, mga kababayan, nga na naman kayo ngayon mga DDS ang putang ina ninyo. Ilang beses na kayo pinaasa, ilang beses na kayo niloko. Ang sabi nga dito, ayan sa ating screen, interim release ni Digong kukontrahin ng ICC prosecution. Based po sa nakalap natin na impormasyon, ito ay kukontrahin ng prosecution ng ICC in the same way na ino-oppose yung mga naunang motion ng defense saad ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kukontrahin na naman daw ito. Kawawa. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, sabi nga din sa naunang pahayag ni Senador Antonio Trillanes, nagtrabaho lang kasi ang abogado ni Digong na 150 million a month. Siyempre, abogado ka. Kailangan mong paasahin yung mga supporter ni Digong para manatiling nandyan nakasupport at manatiling pag tumakbo si Sarang Presidente, mananalo. Di umano sabi nila. Para manatili at ma-survive nila itong Duterte dynasty. Bakit? Once kasi na itong mga supporter ni Digong na bobo, huwag kayong magalit sa akin mga DDS na tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit at mga walang pera at mahihirap na lahi, no? Kapag ito nawawala, no more Duterte in national politics position. Sabi nga ni Senador Laila de Lima, nagtrabaho lang naman si Nicholas Koopman. Kailangan ni Nicholas Koopman kumita at kailangan ni Nicholas Koopman magpakita or magpasikat, di ba? At sabihing professional siya, magaling siya para si Duterte manatiling si Koopman ang kukuning abogado. Kasi nga, saan ka ba naman hahanap? 150 million a month or 25,000 euro a month ang bayad ng lawyer ni Digong na si Nicholas Koopman. Diba? So wala na. Mga kababayan, nga na naman, interim release ni Digong kukontrahin ng ICC prosecution.
hindi na naman makakalaya. Nga na naman mga DDS. So yun lang. Maraming salamat po. Thank you.